Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa si D'Angelo Russell nga daw mga kaballers ang pinakasusi para manalo ang Dallas Mavericks. At ang balita naman patungkol sa 3 players ng Golden State Warriors na iti-trade para kay Lauri Markkanen. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang si D'Angelo Russell nga daw ang susi sa panalo ng Dallas Mavericks ngayon. Well, alam naman nga natin ngayon mga kaballers na naputol na ang dalawang sunod na talo ng Dallas Mavericks matapos manalo sila sa naging laro nila kontra sa Toronto Raptors sa score na 139-129 na pinangunahan naman nga po ni Anthony Davis sa pagtatala ng 25 points na may kasamang 10 rebounds na masasabi nating naging sapat nga ito para matalo nila ang Raptors ngayong araw. Bukod pa nga po dyan mga kaballers, usap-usapan rin nga ngayon despite ng naging mga performance ng mga Dallas player, yan ay ang naging performance ni D'Angelo Russell sa pagtatala niya ng 24 points, 5 rebounds na may kasamang 6 assists na siya namang isa din sa mga naging susi para manalo. Kung susumadahin nga natin mga kaballers ng nakaraan nilang mga laro ay hindi nga po sila nanalo kahit sobrang ganda ng performance ni Anthony Davis at Cooper Plug. Kaya sa naging performance ni D'Angelo Russell sa naging laro nila, naging magaan para sa Dallas Mavericks makuha ang panalo. Kaya kung susumadahin nga natin, kailangan nga na D'Angelo Russell mga kaballers gumawa ng halos 20 points kada game para manalo ang Dallas Mavericks na wala si Kyrie Irving. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balitang mga player ng Warriors na iti-trade para kay Lauri Markkanen. Well, sa nakaraang talo nga po mga kaballers ng Warriors, naging mahirap nga sa mismong GSW ang pagkawala ni Al Horford dahil sa paglamya ng kanilang front court. Kahit man nga mayroon silang mga backup centers, ay hindi rin naman nga ito gaanong hubog para matapatan o makasabay sa depensa ni Horford. Kaya malinaw na nga para sa Warriors na kailangan nga nila ng at least dalawang magaling na sentro na makakapag-sustain ng kanilang front court. Kaya dito na nga mas uminit palalo ang pagpunta ni Lauri Markkanen sa GSW, lalo pat wala na rin naman niyang mataas na porsyento si Lauri Markkanen na mag-champion sa mismong Utah Jazz dahil na rin naman hindi man nga ito kalakasan ngayon at mababa ang kanilang winning percentage. Ayon nga sa mga NBA expert, kakailanganin daw i-trade ng Warriors sina Brandon Podziemski, Moses Moody, Tracy Jackson Davis at Guy Santos na sasabayan ng mga future draft picks para matapatan ang kontrata ni Lauri Markkanen. Kung iisipin nga natin ng mabuti, maaaring makuha nga ni Markkanen ang kampyonato kapag napunta sa GSW dahil mas lalakas palalo ang lineup ng Warriors. Kaya labas mga Warriors fans, ano sa tingin nyo? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lang muna mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot Shots. Thanks for watching.